Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, kailangan ba tayo ng Diyos? At mayroon po tayong concept na independence. Independence refers to the truth that God is self-sufficient and does not rely on anyone or anything for his existence, power, or glory. He is internally independent of his creation and needs nothing from us to fulfill his purpose. Yet, despite his independence, God graciously invites us to partner with him in his work and to bring him glory. This truth should be humble as reminding us that utterly dependent on him for very great provision and blessing. At makikita po natin to sa Acts chapter 17 verse 24 to 25. And God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temple made by man, nor he saved by human hands as true he needed anything, since he himself gave us to all mankind life, breath, and everything. Sa Tagalog naman po, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ang Panginoon ng langit at lupa, at hindi naninira sa templong gawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglingkod sa tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay sa buhay niya sa bagay ng isang katauhan. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God is independent and self-sufficient. So, dito naman po yung Panginoon sa Kristo. Siya po ay isang independent na Diyos. Hindi niya kailangan ng tulong sa ibang tao dahil siya sa sarili niya, siya yung gumagawa na para tumulong sa ibang tao. At ngayon naman sa second teaching na tayo, God does not need us but we need God. So, ang Panginoon sa Kristo, hindi niya kailangan yung mga tao na maglingkod sa Kanya or nothing more or less. Hindi niya tayo kailangan sa buhay niya. Pero tayo mga tao, tayong Kanyang mga nilalang, kailangan natin ng Panginoon Jesus sa buhay natin dahil siya lang naman yung naglalang sa buhay na mayroon tayo. At ngayon naman sa third teaching na tayo, God invite us to partner with Him. So, ang Panginoon sa Kristo po pala, ini-invite niya po tayo or nagkakaroon tayo ng invitation na kung paano maging kapareha na bilang isang Diyos at bilang isang tao. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, live humbly all the time. So, tayong mga tao, kailangan din natin mamuhay ng nagkakaroon sa puso at sa buhay natin ng isang pagiging humble na tao. Dahil syempre, ang Panginoon sa Kristo na buhay siya sa mundo natin dati bilang isang mapagpakababang tao. At ngayon naman sa second application tayo, learn to depend on God all the time. So, tayong mga anak ng Diyos or tayong mga nilikha ng Panginoon sa Kristo, kailangan nating matuto kung paano dumepende sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Hindi yung sinasarili natin lahat ng bagay or yung inaako natin lahat ng bagay. At ngayon naman, dadako na tayo sa application. Love God and value what He values. So, mahalin natin yung Panginoon sa Kristo, and yung mga bagay na pinapahalaga ng Panginoon sa Kristo ay dapat din nating pinapahalagan. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is in discussion. What is the proper response to God's invitation to serve Him? So, for me, magiging proper response doon is yung tutulong ka sa Kanya. And ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.